Gusto nyo bang makita ang ibang teams na malalakas na pumasok sa PBA? Walang problema yan dahil gaya ng Bay Area Dragons papapasukin rin ang strong group sa isang Invitational Cup as long as papasakop lang daw ang strong sa PBA rules. Pwede naman daw silang pumasok at subukan ng lahat ng PBA teams, especially ang San Miguel na kilala ngayon na sobrang lakas na pwede na panggilas. Ray Parks Jr. Ayan na, papasok na talaga sa PBA at babalik na po siya ng TNT ayon kay Coach Chot Reyes. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter Sports Desk Media, baka naman. At syempre meron din tayo sa Facebook SDM Game Zone. Strong Group ang isa sa mga kilalang literal na strong dahil sa galing ng mga kinukuha at sa dami pa ng kanilang imports. Ayon sa mga reports na susubukan daw imbitahan ng PBA ang Strong Group bilang paghahanda na rin sa mga susunod na kompetisyon nila. Kung inyong matatandaan, ito din mismo ang ginawa ng Bay Area nung inibitahan sila ng PBA para magsilbing pakondisyon sa darating na kompetisyon sa EASL. Pero ang Bay Area din ay nagpailalim sa rules ng PBA. Imbes na 2 imports sila dapat, pero dahil nga sa PBA walang ganoon, kaya ang ginawa nila, Miles Powell lang muna ang kanilang pang starting, tapos nung na-injure daw, pinalitan agad ni Andrew Nicholson. Nagkaroon pa nga ng malaking issue yon dahil fake injury daw ang ginawa ni Powell para lang makapagpahinga at magkaroon ng reserba sa finals. Itong Strong Group naman handang sundin ang patakaran ng PBA. Kahit na ang Strong ay binubuo ng maraming imports, wala daw yung problema. Ibig sabihin, ang Strong ay maglalaro ng isang import lamang, or kapag pinayagan ng 2 imports, mas buena sa Strong yan. Eh di hindi naman pala kailangan ni Dwight makuha sa PBA bilang import dahil sigurado naman ako na si Dwight Howard ang isa sa mga import na pipiliin nila bukod pa doon sa mga former Miami Heat players. At sa palagay ko rin, mas mapapalaban ng mga PBA teams sa Strong kesa sa Bay Area. Sabihin na lang natin, ang Bay Area merong 7'5 center, tapos nandyan pa si Blankley. Pero iba talaga ang quality ng mga players na pinipili ng Strong. Kapag nangyari nga ito, maghanda na lang ang San Miguel. Tiyak ako dito na mapapalaban sila. Dahil nga parang Invitational Cup ito, posible din na sabay imbitahan or papasok ang Strong at ang Bay Area. Teka, bigla ko palang naalala na disband na pala ang team na yan dahil sa financing issues. Kapag ginawa ito ng PBA, para sa akin good move ito dahil mas magiging malawak ang atensyon ng mga tao sa PBA dahil sa fan base na dala din ng Strong. At syempre exciting yon kasi meron tayong bagong kilalang team na malakas na alam nating tatalo sa big teams ng PBA ngayon. Noong naglaban ng Ginebra at Bay Area, isa yun sa mga pinaka may mataas na attendance record sa PBA history, kaya dapat ipagpatuloy natin na imbitahan ang mga teams na malalakas mula sa iba't ibang bansa. Anong team sa palagay nyo sa PBA ang makakapagpatumba sa Strong Group? Tara, next update. Kumpirmado na, Ray Parks Jr. babalik na ng TNT. Handa na rin po siyang humingi ng tawad sa management dahil sa nangyari. Sa mga nakakaalala, si Parks po ay biglang umalis nang hindi nagpapaalam sa TNT. Malakas din ang issue sa kanya na humihingi daw ito ng 1 milyon bilang buwanang bayad sa kanya. Bagay naman na hindi sinang-ayunan ng TNT. Ang mas malala, dahil hindi daw siya pinagbigyan ng TNT sa gusto niyang amount, kaya nagloko at lumayas ito. Hindi na siya umaattend sa mga practices at hinahanap na rin siya ng coaching staff. Sa isang larawan makikita na nasa La Union daw ito at nagsasaya, kaya nagalit ng husto si MVP at sumausaw na sa issue. Ang ginawa, nirelease siya at hayon si Parks may nakitang mas malaking opportunity sa labas. Depensa ni Parks, nagkasakit daw ang kanyang ina sa California, kaya mas minabuti niyang bantayan ito at alagaan, which is taliwas doon sa larawan na nakita sa kanya lately. Pero yun nga, bumalik-balik na ng PBA nung wala ng karera sa labas. Si Mikey Williams at Parks halos parehas ng issue, parehas din ng problema, money matters. At dahil no choice si Parks, kaya bumalik na lang ng PBA. Dati na natin ito napag-usapan sa ating huling video at hindi nga ako nagkamali. Kung titingnan mo ang TNT, ang pangit ng record nila ngayon. Ilang beses na rin nadadapa at hindi nakapasok sa Final Four. Ibig sabihin kailangan nilang malubha ang serbisyo ni Parks. Kaya kung ako sa TNT, ayusin na lang nilang negosasyon. Si MVP, wag na lang din magmatigas dahil lang yung core nila masyado ng weak, especially without Mikey Williams. Kapag nakapasok na si Parks, sigurado ako mag-iiba na naman ulit ang takbo ng opensa nila. Paano pa kaya kapag nagkasabay sina Mikey at Ray Parks? Nako, para na rin silang may 2 imports lagi at may hirapan ibang team sa talunin sila. Dahil si Parks at Mikey kilalang malakas ang hatak sa opensa, diba? At ito nang sagot sa matagal na nilang pagka-outlot sa title contention. Isip-isip din TNT.